Ilang beses mo na bang narinig ang katagang walang imposible sa Diyos? Pero sa loob-loob mo, may parte na nagtataka kung bakit tila hindi pa rin dumadating ang hinihintay mong himala. Mayroon ka bang panalangin na matagal mo nang inihahain pero parang bingi ang langit? Hindi ka nag-iisa. Maraming Kristiyano ang nakararanas ng ganitong nakakabigong paghihintay. Ang tanong ay, bakit? Ano ang mga tahimik na harang na pumipigil sa pagdaloy ng mga milagro na para sana sa atin? Number 1, nililimitahan natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating pananaw. Minsan hindi natin namamalayan maliit ang tingin natin sa Diyos. Oo, sinasabi nating, alam ko, makapangyarihan siya. Pero sa puso natin, hindi natin talaga inaasahan ang higit sa basic. Parang sinasabi nating, Lord, konting tulong lang, kahit hindi na buo. Ang problema, kapag maliit ang pananaw mo sa Diyos, hindi mo rin kayang i-claim ang malalaking pangako niya. Parang bata na may maliit na baso sa ilalim ng gripo, kahit gaano karaming tubig ang pwedeng dumaloy, ang laman ng baso ay limitado sa sukat nito. Ganon din ang faith natin. Hindi dahil limitado si God, pero dahil tayo ang humahawak ng maliit na baso. Ang solusyon? Palawakin mo ang pananaw mo sa Diyos. Kilalanin mo siya base sa salita niya, hindi base sa karanasan mo. Ang Diyos na gumawa ng langit at lupa ay kayang gumawa ng milagro kahit imposible pa yan sa mata mo. Number 2, reklamo at masamang saloobin, tahimik na harang sa milagro. Isa sa pinakamalalaking dahilan kung bakit hindi tayo umaabante ay dahil sa reklamo. Minsan nakala natin normal lang maglabas ng sama ng loob, pero hindi natin alam, unti-unti na pala nating nilalaso ng sarili nating pananampalataya. Tignan mo ang mga Israelita. Kahit naranasan nila ang Red Sea miracle, nagreklamo pa rin sila sa disyerto. At dahil doon, hindi nila naranasan ang pangako ng Diyos. Hindi dahil hindi totoo ang pangako, pero dahil paulit-ulit nilang pinalitan ang pasasalamat ng reklamo. Kapag puro reklamo ang laman ng puso mo, sinasabi mo rin kay Lord, hindi ka sapat. Mahirap pa yan tanggapin. Pero totoo, kapag pinili mong magpasalamat, kahit sa gitna ng hirap, pinapakita mo kung gaano ka nagtitiwala sa Diyos. Kaya bago ka muling magreklamo, tanungin mo sarili mo, nakakabawas ba to ng faith ko? Kung oo, palitan mo agad ng pasasalamat. Minsan, ang breakthrough mo ay nakakabit sa simpleng thank you Lord. Number 3, kakulangan sa panalangin at relasyon kay Lord. Maraming Kristiyano ang gustong maranasan ang milagro, pero konti lang ang handang manalangin. Hindi ito tungkol sa haba ng panalangin, kundi sa lalim ng relasyon. Ang panalangin ay hindi lang listahan ng kahilingan, ito ay paglapit sa Ama. Sabi sa James chapter 4 verse 2, You do not have because you do not ask. Kaya minsan, hindi dahil ayaw ng Diyos ibigay ang sagot, pero dahil hindi tayo lumalapit. Kung gusto mong makakita ng mas malalim na galaw ng Diyos sa buhay mo, kailangan mong itaas ang prayer life mo. Gawin mo siyang una sa umaga, hindi last option. Magdasal ka hindi lang pag may problema, kundi kahit ordinaryong araw lang. Tandaan mo, ang apoy ng pananampalataya ay lumalakas sa presensya ng Diyos. At paano mo mararanasan ang presensya niya? Sa panalangin. Panalangin na totoo, taos-puso, at hindi scripted. Mas madalas kang lumapit. Mas lalawak ang paniniwala mo sa kaya niyang gawin. Number 4, unbelief o hindi paniniwala. Sabi sa Hebreo 11:6, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Alam mo ba na kahit si Jesus ay hindi nakagawa ng maraming milagro sa sariling bayan niya? Bakit? Dahil walang naniniwala sa Kanya. Kaya huwag mong isipin na automatic ang miracles na kasalalay din yan sa faith mo. Pansin mo ba? Sa Mateo 9:29, hindi sinabi ni Jesus, ayon sa kapangyarihan ko, mangyari nawa ito sa inyo, kundi sinabi niya, ayon sa inyong pananampalataya, mangyari nawa ito sa inyo. Ibig sabihin, ang kapangyarihan ng Diyos ay laging sapat, pero ang pananampalataya mo ang nagdidikta kung gaano karaming himala ang papayagan mong dumaloy sa buhay mo. Parang ilaw na kayang magpasindi ng buong bahay.
Pero kung maliit lang ang wattage ng bulb mo, liwanag mo'y limitado. Hindi dahil mahina ang kuryente, kundi dahil maliit ang capacity mong tanggapin ito. Hindi limitado ang Diyos. Pero minsan tayo ang naglalagay ng limitasyon sa pamamagitan ng doubt, takot, at kakulangan ng pananampalataya. Tanungin mo sarili mo, kapag nananalangin ka ba, buo ang paniniwala mo na mangyayari ito? O may duda ka pa rin sa puso mo? Pananampalataya ang susi. Kahit maliit pa yan, basta totoo, kayang pagpalain ng Diyos. Buksan mo ang puso mo sa posibilidad na mas malaki ang plano niya kaysa sa iniisip mo. Huwag mong limitahan ang Diyos sa layo ng pananampalataya mo. Number 5, disobedience o pagsuway. May mga pagkakataon na malinaw ang sinasabi ng Diyos, pero tayo pa rin ang nagpipilit sa gusto natin. Hindi dahil hindi natin naririnig si Lord, pero dahil ayaw nating sumunod. Disobedience is still disobedience kahit delayed pa yan. May utos si Lord katulad ng patawarin mo na, iwan mo na ang maling relasyon, lumapit ka na sa Kanya, pero hanggang ngayon, nagdadalawang isip ka pa rin. Ang Diyos ay makapangyarihan. Walang imposible sa Kanya. Pero ang kasalanan ay parang pader na itinayo natin sa pagitan natin at ng Diyos. Hindi dahil nawawala ang kapangyarihan niya, kundi dahil ang kasalanan ay pagsuway sa kalooban niya at ang Diyos ay hindi kikilos laban sa sarili niyang prinsipyo. Isaiah chapter 59 verse 1-2. Narito, ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni ang kaniyang pandinig ay hindi mahina na ito'y hindi makarinig. Ngunit ang inyong mga kasamaan ang siyang naghiwalay sa inyo at sa inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ang siyang nagpagkubli ng kaniyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makarinig. Kapag patuloy tayong nabubuhay sa kasalanan at wala tayong pagsisisi, parang pinipili nating itulak palayo ang presensya ng Diyos. Katulad ito ng cellphone na may signal tower, malakas ang signal, pero kung nasa loob ka ng underground tunnel o may harang, wala ka pa ring signal. Ang harang na iyon ay kasalanan. Hindi nawawala ang pagmamahal ng Diyos, pero ang kasalanan ang nagsasara ng puso natin sa pagtanggap ng Kanyang grasya. Minsan kaya hindi natin nararamdaman ang sagot sa panalangin, o kaya't parang paulit-ulit ang cycle ng pagkabigo dahil may area sa buhay natin na hindi pa natin isinusuko. Kaya ang tunay na pagsuko at pagsisisi ay hindi parusa, kundi pintuan ng breakthrough. Hanggat hawak mo ang kasalanan, wala kang puwang para sa pagpapala. Pero sa oras na bitawan mo ito, doon ka makakakita ng kilos ng Diyos na higit pa sa inaasahan mo. Ang pagsuway ay hindi lang pagkukulang, ito'y pagkait sa sarili mo ng maganda niyang plano. Kapag sumusunod ka, kahit mahirap, pinapakita mong nagtitiwala ka. Kaya kung alam mo nang may pinapagawa si Lord, huwag mo nang ipagpaliban. Ang pagsunod ay hakbang patungo sa himala. Baka ang breakthrough mo ay hindi hinihintay, kundi sinusunod. Panginoon, salamat dahil sa kabila ng mga pagkakataon na nilimitahan ka namin, hindi ka sumusuko sa amin. Patawarin mo kami kung mas pinili naming magreklamo kaysa magtiwala. Patawarin mo kami kung may mga panahon na mas pinili naming kontrolin ang sitwasyon, kaysa ibigay ito sa iyo kung may mga desisyong dapat kaming sundin. Pero pinili naming ipagpaliban, linisin mo ang puso namin. Turuan mo kaming magtiwala kahit hindi namin naiintindihan. Bigyan mo kami ng lakas para sundin ka kahit mahirap. Palakasin mo ang aming pananampalataya, Lord. Palawakin mo ang aming pananaw tungkol sa kapangyarihan at kabutihan mo. Tanggalin mo ang takot at duda. Ngayong araw na ito, sinasabi namin, Lord, ayoko nang ilagay ka sa kahon ng limitation ko. Ayoko nang sukatin ka base sa nakikita ko. Binubuksan ko ang puso ko. Tunay nga na walang imposible sa'yo. Gawin mo ang kalooban mo sa buhay ko. Hayaan mong sa pamamagitan ng buhay ko, makita ng iba na walang hangganan ang kaya mong gawin. Salamat sa habag at biyaya mo na bago kada umaga. Sa pangalan ni Jesus. Amen? Kung naliwanagan ka sa video na to, huwag mong sarilinin. I-comment mo ang part na pinakatumama sa'yo. Ipanalangin mo rin ang ibang nagko-comment, hindi mo alam, baka ikaw ang encouragement nila. And huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa susunod na Tagalog na mensahe na magpapalakas ng pananampalataya mo. Remember, hindi mo kailangang limitahan ang Diyos dahil siya mismo ang walang limitasyon.